Sinugod na nga ni Choldo ang ogre at sinuntok niya ito ng buong lakas, ngunit nagawa naman itong masangga ng ogre ng dalawa niyang kamay, dahil doon nagulat si Choldo sa pagsuntok niya na yun dahil parang bakal ang tinamaan niya, at napaatungol ng malakas ang ogre at agad-agad nitong sinuntok si Choldo, at timilapon ng sobrang lakas si Choldo sa pagsuntok na yun. Nang nakita ni Jintae at ng mga sundalo na tumilapon si Choldo sila ay gulat na gulat. Hindi makapaniwala si Jintae dahil nagawang madaig ng ogre si Choldo. Sabi naman ng sundalo talagang ang mga ogre ay malalakas kaya hindi ito basta-basta matatalo, at makikita ngang bumabangon na si Choldo sa isip niya sa isang suntok pa lang ay tumilapon na siya, yun ay nakakapangwasak, at ang ogre din daw na yun ay mas malakas kisa sa kanya, at muli nang umatake ang ogre kay Choldo. Pero nagawa naman niya itong maiwasan at kailangan niya gawin ay dumistansya muna sa pakikipaglaban. Kaya ang ogre ay patuloy na nagpaulan ng suntok kay Choldo ngunit ang mga ito ay naiiwasan ni Choldo. Sa pag-iwas niya sa suntok ng ogre ay nalaman niya na simple lang ang pattern ng pag-attack ng ogre. Kaya ang ginawa ni Choldo ay iniwasan niya ang suntok ng ogre at hinawakan niya ang kamay nito. Dahil sa pagsugod ng ogre ay nagawa niya itong mabuhat at tinapon niya ito ng sobrang lakas sa lupa. Kaya ang ogre ay nakatihaya na sa lupa at agad-agad na tumalon si Choldo para suntukin ang mukha nito. Sa sobrang lakas ng pagsuntok ni Choldo sa mukha ng ogre ay nagtilapon ang mga ngipin nito, at patuloy na pinagsusuntok ni Choldo ang mukha ng ogre. Nang nakita ito ng mga sundalo sila ay hindi makapaniwala, dahil nagawang matalo ni Choldo ang ogre na kamay lang ang gamit, at tuwang sigaw ni Choldo na nagawa niya manalo sa mas malakas sa kanya, at bigla nang naglalaho ang ogre na natalo ni Choldo, at nagulat si Choldo sa nakita niyang orb dahil kulay itim ito. Taka niya kung ano daw kayang ability ang bigay ng Black Orb, at siya ay nagulat sa nakita niyang ability. Sa sumunod na pangyayari ay nakapunta na sila Choldo at mga sundalo sa portal papuntang Nova, at nagpasalamat ang mga sundalo kay Choldo sa pagligtas sa buhay nila. Tugon naman ni Choldo na wala lang iyon dahil gusto niya lang daw talagang labanan ang ogre na mag-isa, at bago umalis ang mga sundalo tinuro niya kila Choldo na maganda daw kung bumili muna sila ng maraming mga gamit sa may shop bago pumunta sa Nova. Dahil lahat daw ng nakuha nila sa testing ground ay hindi nila madadala sa Nova, lahat lang daw ng mabibili nila sa shop ang pwede nilang madala doon. Makikita nga sa shop ang isang goblin merchant sabi nito kila Choldo pumili na sila sa kanyang mga tinda, at manghang-mangha si Jintae dahil nakakita siya na nagsasalita na goblin. Tanong ni Jintae kay Choldo ano daw ang bibilhin nila, at sila daw ay sobrang daming goblin coin. Tugon naman ni Choldo sa kanya na bilhin daw nila lahat ng mabibili nila. Makikita nga na sobrang daming gamit ang nabili nila Choldo at Jintae kaya silang dalawa ay tuwang-tuwa, at lumapit na nga silang dalawa sa may portal at makikita nga na maari na silang makapunta sa Nova. Sabi ni Jintae sa wakas ay makakapunta na din sila sa ibang planeta. Tanong niya din kay Choldo kung kinakabahan ba siya. Tugon naman ni Choldo bakit naman siya kakabahan makikita nga sa mukha ni Choldo na siya ay sabik na sabik. Sa sumunod na pangyayari makikitang nakarating na si Choldo at Jintae sa Nova. Sabi ni Jintae kay Choldo ang planetang Nova daw ay parang kamukha lang sa Earth, at tinura ni Jintae kay Choldo ang mga ilaw sa isang tribo. Mukhang doon daw nagtitipon-tipon ang mga tao kaya doon sila dapat magpunta, at biglang tinawag ni Choldo si Jintae sabi niya sila daw ay may problema. Tanong ni Jintae ano naman yun, at biglang sabi ni Choldo na siya ay gutom na. Nang narinig yun ni Jintae siya ay namutala. Sa isip niya na yun ay talagang isang malaking problema. Dahil pag nagugutom daw si Choldo ito ay nagiging parang halimaw. At nagulat sila Choldo dahil mayroon nagsalita sa likuran nila. Tanong nito sa kanila kung ngayon lang ba sila nakapunta sa mundo ng Nova. Makikita nga sa likuran nila ang isang magandang babae at tanong nito sa kanila kung kailang ba nila ng tulong. Tanong ni Jintae sa babae saan daw ba may malapit na pwedeng makuhanan ng pagkain. Dahil sa pagpunta nila sa Nova ay wala silang dalang pagkain. At napansin ng babae na may mga dalang gamit sila Jintae. At sabi nito na mukhang mayroon naman silang dalang mga gamit, at sabi nga ng babae kila Jintae na sundan daw nila siya dahil kailangan daw nilang magtulong-tulong sa panahon ng apocalypse, at alam niya daw kung saan pwede makakuha ng makakain, at tuwang-tuwa sila Choldo na nagpasalamat sa babae at sinundan nila ito. Sa sumunod na pangyayari tinuro na nga ng babae ang isang malaking ilog kung saan pwede makakuha ng pagkain. At nang nakita yun ng Jintae siya ay namangha. Kaya agad-agad niyang kinuha ang kanyang dala, at sabi niya na kaya niya daw makagawa ng panghuli ng isda galing sa binili niya sa shop.
Kaya sabi niya kay Choldo na maghintay lang siya ng sandali, dahil mas alam niya gumawa ng panghuli ng isda, at sabi naman ng babae kila Jintay na kukuhanin niya lang din ang pain para sa isda, at ginawa na nga ni Jintay ang panghuli ng isda. Sa kabilang banda sa likudan ni Jintay galit na sabi ni Choldo siya daw ay gutom na, at matagumpay na ngang nagawa ni Jintay ang fishing rod. Dahil doon nag-pop up ang system window na nakakuha siya ng crafting skills, pero sa kabilang banda ay hindi na nakapagpigil si Choldo, kaya siya ay tumalon na sa ilog para makahuli ng isda gamit lang ang mga kamay niya. Nang nakita ni Jintay na tumalon na si Choldo siya ay gulat na gulat. Sigaw niya kay Choldo na siya talaga ay isang baliw ba't daw niya nagawang tumalon sa ilog, at sa may likod ni Jintay mayroong grupo ang lumitaw, at sabi ng isa bakit daw nag-iisa na lang ang nahulog sa bitag nila. Biglang ang napalingon si Jintay sa nagsalita, at nakita niya ang grupo ng mga gangster at ang babaeng kasama nila kanina. Tanong ni Jintay sa babae kung ang mga kasama ba niya na yun ay mga kaibigan niya, at nagtawanan na nga lang ang mga lalaki nang narinig nila yun. At sabi ng lalaki kay Jintay ang lugar na yun ay Nova. Kaya kung sila ay walang alam panigurado sila ay mananakawan ng mga taong kagaya nila. At sigaw ni Jintay sa babae ba't niya nagawang lokohin sila? Tugon ng babae na normal lang na paglaruan ng malalakas ang mahihina. Kaya ibigay na daw nila lahat ng gamit nila. At biglang sabi ni Jintay sa babae kung may mangyayari daw sa kanyang hindi maganda ay pagsisihan nila yun. Nang narinig yun ng isang lalaki ay agad-agad nitong sinampal si Jintay. At tanong nito sa babae asaan raw ang kasamang nitong nalaking lalaki, siya daw ba ay tumakas na nang nalaman niya na papunta na sila, o baka naman nagtatago daw yun sa may tubig sa sobrang takot, at biglang ang tumalsik ng malakas ang tubig, at sa may ilog makikitang ang nakikipaglaban so Choldo sa dalawang buwaya, makikita nga nakagat-kagat si Choldo ng buwaya sa kanyang ulo, nang nakita yun ng mga gangster sila ay natakot, sa isip ni Choldo ang nakuha niya na ability ay nakakahanga. At ang ability pala na nakuha niya sa Black Orb, ay isang special ability ng Ogre at yun ay Tougher Steel kung saan ang balat nito ay parang bakal, kaya ang ability na yun ay sobrang nakakahanga, dahil doon ay nagawa na ngang matalo ni Choldo ang dalawang buwaya, at siya ay lumapit na papunta kila Jintay, tanong nito sa mga lalaki na sino raw sila at ang kinuha niya daw na buwaya na yun ay sapat lang sa kanila, at sigaw nga ni Jintay kay Choldo na tulungan niya siya. Dahil ang babae daw kanina ay linoko lang sila, at sabi ni Choldo kay Jintay na kailangan niya na daw kainin ang buwaya na yun. Tugon ni Jintay ang mga lalaki daw na yun ay nagawa siyang sampilan at problema lang daw ang dulot nila. Sa kabilang banda sabi ng lalaki kay Choldo na mukhang siya ay magaling makipaglaban, at ano daw ang balak niyang gawin ngayon, dahil sila ay mas madami sa kanya. At bigla nang sumugod si Choldo at sinuntok niya ang lalaki na yun at ito ay tumilapon. At sabi ni Choldo sa kanila na maghanda sila dahil ang problema daw ay hindi niya sinusolusyonan, ang ginagawa niya daw dito ay pinupuksa. Nang narinig yun ng babae ito ay biglang kinabahan. Sa sumunod na pangyayari makikita na linuluto ni Choldo ang buwaya na nahuli niya, at sindak niyang tanong sa mga gangster ang pangalan daw ba ng grupo nila ay yung New Gang, kung saan lahat ng baguhan ay kinikikilan nila, at sabi nga ng lalaki na tama daw ang sinabi niya. Mapapansin nga na bogbog sarado na ang mga gangster at sila ay nakaluhod, at sabi ng lalaki na tama daw ang sinabi niya. Tanong ni Choldo sa kanya siya daw ba ang leader nila, at pangising sagot nito na hindi dahil ang boss nila ay si John Yung-go, at siya ang pinakamalakas sa lugar nila na yun, at sabi ng babae kay Choldo lagot daw sila ngayon, dahil ang boss nila ay sobrang lakas dahil madami itong ginamit na stat stone na nakuha nila sa mga baguhan. Makikita ngang kinain ni Choldo ang ulo ng buwaya kahit ito ay sobrang tigas, at sigaw niya sa mga gangster na ang boss nila ay mukhang laging naghahanap ng problema. Nang nakita ng mga gangster na kinain ni Choldo ang buwaya sila ay nagulat, at tinapon ng ni Choldo sa harap nila ang ulo ng buwaya. Sabi niya sa kanila na ituro daw nila kung asaan ang boss nila para makaharap niya na ito. Sa sumunod na pangyayari sa lungga ng mga gangster makikitang tumilapon ang dalawang bantay dito. Di nakapaniwala ang mga gangster dahil ang nakakataas sa kanila ay nagawang matalo ng isang suntok lang. Ang umatake pala na yun ay si Choldo sabi niya na ang karne daw ng buwaya ay sobrang kunat, pero ngayon ay nagawa na niya itong matuno sa tiyan niya. At biglang ang sinigaw ni Choldo ang pangalan ni Yung-go sabi nito na lumabas siya sa lungga niya, at maglaban daw sila ng lalaki sa lalaki, at taksong sigaw ni Choldo siya daw ba ay takot, at lumabas na nga ang boss ng mga gangster na Su Yung-go. At nang nakita ito ni Jintay siya ay biglang-bigla dahil sobrang laki nito,
At sigaw ni Yunggu sino daw ang nanggulo sa mga tauhan niya. At linapitan nga ni Choldo si Yunggu, tanong niya dito siya daw ba ang leader ng mga gangster. At tugon naman ni Yunggu ang lakas daw niya magsalita sa harapan niya. At tugon naman ni Choldo ang pagiging matanda ba ay maganda dahil kaya nilang kikililan ang mga baguhan. At bigla na nga sumuntok ng mabilis si Yunggu sa mukha ni Choldo. At galit na sabi ni Yunggu sa panahon ngayon ay dapat hindi salita ng salita ang alam. At biglang nagsalita si Choldo na tama daw siya. Nang narinig yun ni Yunggu siya ay nagulat, at makikita nga na nagawa ni Choldo na masangga ang suntok ni Yunggu, at sigaw ni Choldo kung sino daw ang malakas ay siya ang mas nakakatanda. At agad-agad naman nang umatras si Yunggu nang nakita niyang masangga ang suntok niya, at sabi niya kay Choldo na hinahangan niya siya dahil nagawa niya masangga ang suntok niya, kaya kung siya daw ay mananalo ay sasali siya sa grupo nila, at sumang-ayon naman si Choldo at tinuro niya ang grupo nila Jongdo. Kung siya daw ay mananalo ay kukuhanin niya sila, at sumugod na nga si Choldo kay Yunggu at sinabi niya itong utak-ibon, at sinuntok na nga ni Choldo ng sobrang lakas ang tiyan ni Yunggu pero hindi ito natinag, at napangisi na nga lang si Yunggu at sabi niya kay Choldo siya raw ba ay nangangilati. At nang nakita din yun ni Jin Tae ay hindi ito makapaniwala, sabi naman ni Junggu na dahil daw ang kanilang boss ay nakakain na ng 12 stat stone, at ang kanya estado at lakas ay para ng isang ogre. Makikita nga na patuloy na pinagsusuntok ni Choldo si Yunggu, pero nagagawa naman itong madepensahan ni Yunggu sa isip niya na ang balat niya ay katumbas na ng isang ogre. Pero ang suntok daw ni Choldo ay paakit ng pakit. Sigaw nga ni Choldo na ngayon lang siya nakakita ng katulad ng isang ogre na sobrang kunat na parang bakal ang balat. Dahil nga sa sobrang lakas ng mga suntok ni Choldo ay nagawa niyang mapatalsik si Yunggu, at sabi ni Yunggu sa kanya na ang suntok niya ay nakakakilati. At sumugod na nga si Yunggu at sinuntok niya ito pero sinabayan din siya ng suntok ni Choldo, kaya nagkatamaan ang mga kamao nila, at biglang nagulat si Yunggu dahil ang daliri niya sa kamay ay nabaluktot, at sigaw nga ni Choldo siya raw ay nagpapasalamat sa pagsuntok niya, dahil ang buo niya daw balat ay parang sa ogre, at biglang ang sinakal ni Choldo si Yunggu, humanda na daw siya dahil baka aksidente niyang maputol ang dila niya sa suntok niya na gagawin, at hinato na nga ni Choldo ng suntok ito ng sobrang lakas. Sigaw ng mga kasamahan ni Yunggu sila daw ay tutulong rin sa laban, pero hinarang sila ng grupo nila Junggu ang pakikipaglaban daw ng boss nila ay patas, pero kung sila ay mangangialam sila daw ang makakalaban nila, at sigaw nga ng lalaki kay Junggu na sila daw ba ay nagtataksil na, tugon naman ni Junggu siya daw ay tapat kung sino ang malakas. Sa kabilang banda sa sobrang lakas ng suntok ni Choldo kay Yunggu ito ay tumilapon sa harapan nila Junggu. At nagmamakaawang sigaw ni Yunggu kay Choldo na maawa siya sa kanya. Pero tinalunan pa rin siya ni Choldo at sinuntok ulit siya nito mukha. Nang nakita yun ng mga gangster sila ay natulala. Sigaw nga ni Choldo ang leader daw na humihingi ng awa ay mahinang nilalalang. Ang sumunod na pangyayari sabi ni Junggu kay Choldo. Nakuha na daw nila ang lahat ng pwede nilang makuha sa grupo ni Yunggu. Tugon naman ni Choldo sige daw at sila ay aalis na. At biglang nagsalita si Yunggu pwede daw ba siya magtanong ng isang bagay. Tanong ni Choldo ano naman ang gusto niyang malaman. At sabi nga ni Yunggu saan daw sila nakabilang na organisasyon dahil ngayon lang nila siya nakita. Tugon naman ni Choldo ano ang pinagsasabi niyang organisasyon. Sila daw ay mga high schoolers pa lang. Nang narinig yun ng grupo nila Yunggu sila ay biglang nagulat. Sa sumunod na pangyayari makikita na nag-set up na ang mga kasamahan ni Junggu ng tent na gagamitin nila. At sabi niya kay Choldo sila daw ay nagpapasalamat sa pag-asama nila sa kanila. Tugon naman ni Choldo okay lang daw yun, kaya simula daw ngayon ay pagbutihan na nila ang kanilang ginagawa. Sa isip ni Choldo ang pakikipaglaban daw ay parte ng barbarian para lumakas, at sa wakas din daw ay nagawa niya ng magkaroon ng unang mga kasama, pero kahit na ganun siya daw ay mahina pa, at tinawag nga ni Choldo si Jin Tae at sinabihan niya itong vice captain. Tanong niya kung napaliwanagan niya na ang mga bago nilang kasama, at nang narinig ni Jin Tae na tinawag siyang vice captain siya ay natuwa, at sabi niya kay Choldo notasan niya na ang mga kasamahan nila na mag-set up ng tent, at linapitin nga siya ni Choldo sabi niya sa kanya na aalis na sila dahil mahirap magsayang ng oras. Tanong ni Jin Tae saan naman sila pupunta, tugon ni Choldo na pagdesisyonan na niya ang susunod na pupuntahan nila, at tinuro nga ni Choldo ang direksyon ng pyramid. Dahil sabi ng kutob niya kung gusto nilang lumakas ay kailangan nilang magpunta doon, makikita nga sa system window yun daw ang Pyramid Sanctuary. Abangan ang susunod na kabanata, maraming salamat sa panunood, huwag kakalimutang mag-like, share,
at mag-subscribe, at i-on ang notification bell para updated ka sa susunod nating video.